Sumambulat po itong balita, kanina lang nakita ko, kinumpirma po ng National Treasury Department ng gobyerno ni Marcos at mismo ng Department of Budget and Management na nangutang na naman po tayo ng 25 billion pesos payable in 91 days, no, sa pamamagitan po ng treasury bond upang mabayaran ang interest ng ating utang na umaabot po ang daily payment natin sa mga utang na ito ng mga 1.8 billion pesos daily. Araw-araw po, kung i-divide ang laki ng tubo at ang binabayaran natin, hindi pa halos tayo nakakakuha ng 30% doon sa principal na inuutang ng ating gobyerno. Araw-araw po ay 1.8 billion pesos, close to 1.9 billion pesos. Kulang-kulang po sa 1.9 billion pesos, mga kababayan. Ang utang ng binabayaran natin sa interest lang ito halos, mga kababayan. Kaya tama lamang na ideklara natin that indeed the Marcos government is totally bankrupt. Mantakin mo, mangungutang ka ng 25 billion pesos para tapalan mo ang dating utang sa interest pa lang. So we are really being keep afloat kung wala po ang pangungutang na ito at wala po ang remittances ng ating mga overseas Filipino workers at mga kababayan natin na naninirahan at nabubuhay na sa labas ng bansa na nagpapadala po at tumutulong sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, matagal na pong nalugmok at nalumpo ang ating bayan dahil sa kapabayaan at kapalpakan po ng pamumuno ng gobyernong Marcos. So datos nila ito mismo, mga kababayan, and I hope diyan po natin tinitingnan ang eleksyon na ito ay hindi personality. Ang focus dapat dito, agenda ng mamamayan. And that is the big challenge right now sa Duterte team at sa Duterten na dapat ay ma-communicate nila ito at maipakita sa taong bayan na sila ang magiging konsensya at alternatibo. Hindi lamang dahil sila ang iniendorso ni Tatay Digong, kung hindi alam talaga nila ang dapat gawin ng tama. At iyan ang nararapat na maipatimo at maipalaganap sa ating mga kababayan. The purpose of election is nothing more than about personality. It's not just about one person. Ang layunin po ng halalan ay para tugunan ng tamang pamumuno at mga reforma sa gobyerno ang mga hinanaing at hinanakit ng taong bayan. At ang miserableng kalagayan ng ating mga mamamayan, kailangan may pagtugon ang gobyerno po dyan. Halimbawa, kailangan ipatigil na po ito ang pagdurugo ng ating pananalapi. Itong walang katuturan at inutil na programa nila na ayuda here, ayuda there, na ginagamit sa panloloko at pangbibili ng loyalty artificial naman ng mga tao. Lalo na ngayon na sumasagsag na ang electoral na pangangampanya ng mga kandidato ni Marcos, ginagamit nila itong mga ayuda upang lukuhin at manipulahin ang kaisipan ng taong bayan, lalo na po ang masa. Na alam naman natin, ang sentimiento ng ordinaryong mamamayang Pilipino ay malapit po yan sila sa Duterte political leadership and the Duterte brand of leadership. Lalo na po kay Tatay Digong, no? At kay Inday Sara Duterte. So para ito po ay maampat itong nagpapatuloy o mapatigil nila ni Marcos at Romualdez ang nagpapatuloy na popularidad ng mga Duterte at lalo pang naging popular dito sa kapalpakan nila ng ipinadukot ni Marcos, si Pangulong Duterte. Malinaw po, mga kababayan, na ginagamit itong ayuda by the billions of pesos na nararapat sana ito na ipinundo sa pagpapalakas at pagpapalago ng ating agrikultura at pagpapalakas ng ating ekonomiya. Mantakin mo mangungutang ka ng 25 billion pesos payable in 91 days, no? At upang ito ay gamitin sa pagbayad sa interest pa lang sa mga nakapundo na utang. So first quarter pa lang, mga kababayan, ang deficit o pagkalugmok ng budget natin, ibig sabihin po kulang ang nakokolekta kung ikukumpara sa nagagastos. Yung income o kita ng gobyerno kulang kung ikukumpara po sa ginagastos.
at kanyang mga winawaldas. Kasama dyan ang mga pork barrel nila Martin Romualdez at ng grupo niya na nakaparking sa DPWH, sa DSWD at iba't ibang sangay ng gobyerno na pinapayagan naman ng inutil na Marcos Jr. na gamitin sa pansarili at politikal na ambisyon nila ang pundo ng bayan. Kaya umaabot po sa halos 17 trillion pesos na po ang utang ng ating mga kababayan na pinapasan po ng ating mamamayan sa pamamagitan ng mga buwis at mga pagkawala ng pundo sa serbisyo. Sumantakin mo, naisip nitong kulukoy na si Ralph Recto, itong pinuno ng pangungulimbat dyan sa PhilHealth, no, na iminungkahi niya at sinunod naman ni Marcos ang pagkuha ng 60 billion pesos na reserve fund para sa PhilHealth para sana yan sa pagpapalawak at pagpapataas ng coverage and membership ng PhilHealth Insurance para sa mga mamamayang pobre at hikaw sa buhay. Subalit ang ginawa ng gobyerno sa utos ni Marcos apan sa panunulsol ni Ralph Recto na ito ay kinulimbat nila ang 60 billion pesos. Kung hindi pa inabot ng temporary restraining order ng Korte Suprema, uubusin nila ang buong 89.5 billion pesos sa PhilHealth, mga kabayan. So dapat po ito ang mga pinag-uusapan sa entablado. Ang totoo at tunay na issue na lubhang nakakaapekto sa kabuhayan at kalagayan ng mga mamamayan. So araw-araw pala, mga kababayan, 1.8 hanggang 1.9 trillion pesos po. Sorry, 1.8 to 1.9 billion pesos daily ang ating ibinabayad sa ating utang. At kalakhang bahagi po ng 1.8 billion pesos na ito ay napupunta lamang sa pagbabayad ng interest. Mantakin mo, ngayon lang ngayong buwan lang ng Abril na ito, nangutang na si Marcos muli ng 25 billion pesos. At mayroon ng inutang din na 345 million dollars. So saan po pupulutin ang bansang ito kung habang nangungutang ang gobyerno, palubog ng palubog sa mga buwis at hindi makatarungang mga pagbabawas sa mga pundo ng pinaka-importanting serbisyo kagaya ng sa kalusugan, kagaya po sa sektor ng edukasyon at iba't iba pa pong bahagi ng ating mga basic social services, kinakatay ang pundo. Even ang Barangay Development Program wala na rin pong pondo para mapalakas at mabigyan po ng panimulang suporta ang mga liblib na mga barangay at mga komunidad na napag-iwanan dekada-dekada na ng gobyerno. So malinaw, mga kababayan, thank you Lilibet Ann sa pagboto po para sa Ipanaw Sambayanan. Malinaw po na there is really a very serious crisis, hindi lamang po sa financial, kundi sa buong ekonomiyang kalagayan ng ating bansa. Okay. So, umutang ang gobyerno ng 25 billion pesos ngayong Abril. Nangutang na rin po siya ng 345 million dollars sa foreign bank, no? Mga banyagang bangko ito na nagpapautang sa ating gobyerno. At ngayon, kung susumahin mo ito, hindi pa rin po nasasapat ang pagkakaroon na mapunuan ang ating budget deficit. Ang budget deficit ngayon o ang pagkakulang sa pundo ng gobyerno versus sa kanyang kailangang gastusin at punduhan, umaabot po in first quarter alone. Unang bahagi pa lang ng taon, no, first quarter pa lang, ay umaabot na po ng kulang-kulang sa kalahating trilyon pesos o almost 480 billion pesos. Mantakin nyo mga kababayan halos malugmok na ang taong bayan sa kanilang kalagayan sa buhay, Monica Flore, ay hindi pa rin po tumitigil ang gobyerno sa kanilang ginagawang pagkakaroon ng pagdurugo ng ating pananalapi o yung financial hemorrhage. Ulitin ni Ka Erica, we are already paying every day under kay Marcos 1.9 billion pesos para lamang po mapunuan ang paniningil sa interes ng mga utang
na umaabot na sa almost 17 trillion pesos na po ang utang ng bansa. At sa wala pa po umaabot sa kalahating taon, mayroon na tayong kalahating trilyon na kulang sa pundo. Kaya nangutang na naman muli ang gobyerno ng $345 million at nangutang pa ng 25 billion pesos sa local bank, mga kababayan. So saan po pupulutin ang bansang ito? Samantalang umaabot po kulang-kulang sa 700 billion pesos ang nilulustay at winawaldas nila Martin Romualdez sa pahintulot pa rin po at pangongonsente ni Marcos dito sa walang katuturan at inutil na programa na ginagawang pulubi ang mamamayan, niloloko ang taong bayan at minamanipula ang sitwasyon upang magkaroon ng political support sa ambisyon ni Romualdez na maging sikat sa tao